Naging sensitibong usapin ang paggamit daw ng confidential funds ng DepEd sa ilalim po ni VP Sara Duterte noong taong 2023. Ayon kasi sa COA, 112 million pesos ng confidential funds ng DepEd ang ginamit para sa mga tinatawag na Youth Leadership Summits noong taong 2023. Agad po itong pinagpiyesta ng mga kalaban ni VP Sara. Bakit daw ganun kalaking halaga ang ginamit para sa mga Youth Leadership Summits? Sa halagang yan, 37 million ang nilabas mula Pebrero hanggang Hunyo at 75 billion ang nilabas mula Hulyo hanggang September 2023. Dalawang isyu ngayon inuungkat ng mga kalaban ni VP Sara sa Kongreso. Una, totoo nga bang may nangyaring Youth Leadership Summit? At pangalawa, kung pwede ba itong gamitan ng confidential funds? Para po sa pangalawang tanong, kailangan balikan ang 2015 Joint Circular ng COA, DBM, DILG at DND sa paggamit po ng confidential and intelligence funds. Ayon po sa circular, ang confidential funds ay para lamang sa mga gastos ng civilian agencies na may kaugnayan sa surveillance activities. Ano ang pasok dito? Yan po yung pagbili ng impormasyon na may kinalaman sa national security and peace and order at pag-reward sa mga impormante. Kasama rin dyan ang rental ng mga sasakyan, mga safe house, mga kagamitan para po sa misyon na yan. At ang pagtuklas sa mga illegal na gawain na maaaring maging panganib sa mga tauhan ng nasabing ahensya. Kung ganoon po, maaaring hindi pasok ang mga Youth Leadership Summits ng DepEd sa mga kategoryang pinapayagan para sa paggasos ng mga confidential funds. Ang hindi pagsunod sa memorandum circular na ito ay maaaring basihan para sa disciplinary action ayon po dun sa circular. Doon naman tayo sa tanong na kung meron nga bang ginawang ganyang mga leadership summits ang DepEd. Ang parinig kasi ng mga congressman, wala naman daw matibay na pruweba na nangyari ang mga ito. Mukha namang merong mga ginawang youth leadership summits ang DepEd noong 2023. Halimbawa, ito po ang memo ng DepEd Central Luzon tungkol sa National Youth Leadership Summit na gagawin sa Pasig City noong November 25 at November 26. Hindi nga lamang po malinaw kung ito mismo ang pinondohan ng confidential funds. Ang pakayaraw ng summit na ito, yung itipon-tipon ng mga young stakeholders para sa ligtas na cyber homes at mga eskwelahan. At kasama rito ang video making contest, slogan poster making contest, spoken word contest at pati po comic strip making. Ito naman po yung memo ng DepEd NCR Schools Division ng Parañaque para sa nasabing aktibidad. Ito pa po ang isa, ang 2023 Global Youth Summit ng DepEd ayon po sa memorandum ng DepEd Calabarzon noong August 11, 2023 sa SM Mall of Asia. Muli po, hindi rin po malinaw kung kasama ito sa pinaggastusan ng confidential funds ng DepEd. Bakit nakikwestiyon kung nangyari nga ba itong mga Youth Leadership Summits or seminars? Dahil lumabas sa hearing na ang liquidation documents lamang na binigay ng DepEd ay mga certification daw mula sa mga opisyal ng Philippine Army na kasama raw sa Leadership Summit. Maliban daw sa 3 certification ng mga opisyal ng Army, wala na daw ibang patunay na nangyari nga ang Leadership Summit. Medyo bitin nga naman. Ayon kasi sa Joint Memorandum Circular, ang hindi pag-liquidate ng maayos ng isang opisyal ng kanyang confidential or intelligence funds ay maituturing ng prima facie evidence na ginamit niya ito para sa kanyang sariling interes. Pero pamilyar o guilty din naman ang Kongreso sa konsepto ng liquidation by certification. Dahil sa matagal po na panahon, yan din ang ginagawa ng Kongreso para sa kanyang maintenance and operating expenditures. Certification lamang ang kailangan mula sa mambabatas na nagamit daw sa tamang paraan ang pondo ng bayan. Katunayan sa Concurrent Resolution No. 10 ng 15th Congress noong 2011, kinilala po itong liquidation by way of certification at pinagpatuloy pa. Ayon kasi sa resolusyon, pinapayagan daw ito kasi ng COA. Pero magmula na maging controversial po ito, marami pong umalma at nangako ang ilang mambabatas na magpapa-audit na raw sila ng kanilang mga pondo. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.